Isang magandang araw sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. Handa na ba ang inyong mga diwa para sa isang paglalakbay na susubok sa lahat ng ating pinaniniwalaan? Sabi nila, halos lahat ng bagay sa mundo ay kayang bilhin ng salapi. Kayamanan, kapangyarihan, maging ang pansamantalang kaligayahan. Pero paano kung ang isang bagay na pinakamimithi mo, ang payak na katahimikan, ay hindi kayang tumbasan ng kahit anong halaga? Ating pakinggan ang kwento ni Amihan at Liwayway, isang kwentong magpapatunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ningning ng ginto, kundi sa init ng isang pusong marunong magmahal. Ang tunog. Yun ang unang sumasalubong kay Amihan del Fuego sa tuwing uuwi siya sa kanyang mansyon, ang Hacienda Silahis. Hindi ito ang tunog ng masayang tawanan o ng malambing na musika. Ito ay ang nakabibinging iyak. Isang walang patid na hagulgol na tila dalawang talim na sabay na humihiwa sa katahimikan ng gabing dapat sana ay payapa. Gabi-gabi, parehong eksena. I don't care what you do. I'm paying you a fortune. Just make them stop. Sigaw niya sa telepono habang ang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang sentido na tila anumang oras ay sasabog. Sa sahig, pira-piraso na ang isang Ming Dynasty vase. Basag, katulad ng kanyang pasensya, katulad ng kanyang puso. Ang kanyang kambal na anak, sina Sinag at Ulan, ay halos mag-iisang taon nang walang ginawa kundi ang umiyak pagsapit ng dilim. Mula nang pumanaw ang kanyang asawang si Clara, ang buong Hacienda Silahis ay naging isang marangyang kulungan ng kalungkutan. At ang yak ng mga bata ang nagsisilbing paalala sa kanya, gabi-gabi, ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Sinubukan na niya ang lahat. Ang pinakamagagaling na pediatrician, mga child psychologist, mga yaya na may matataas na credentials. Nagpakabit siya ng soundproof system sa buong kabahayan. Bumili siya ng mga pinakamamahaling laruan at mga duyang gawa pa sa ibang bansa. Ngunit walang epekto. Ang salapi ni Amihan del Fuego na kayang magpatakbo ng isang dambuhalang korporasyon ay walang silbi sa pagpapatahan sa dalawang munting nilalang na sarili niyang dugo at laman. Sa gitna ng kaguluhan, isang anino ang marahang pumasok sa malawak na nasala. Hindi niya ito napansin sa una. Masyado siyang abala sa pagtatalak sa kausap niya sa telepono. Nang ibaba niya ito, ng buong inis, saka lamang niya nakita ang isang babaeng nakatayo, malapit sa hagdanan. Nakasuot ito ng simpleng bestida, ang buhok ay nakatali lang ng simple at may bakas pa ng pagod sa biyahe. Ang mukha nito, payat ito at mukhang mas bata kaysa sa inaasahan niya. Ito na siguro ang bagong katulong na ipinadala ng ahensya, ang kapalit ng huling yaya na sumuko na rin kagabi. Hindi ito natinag sa nagkalat na bubog sa sahig. Hindi ito natakot sa nanlilisik niyang mga mata. Sa halip, ang mga mata nito ay nakatuon sa dalawang duyan kung saan walang tigil sa pag-iyak sina Sinag at Ulan. May kakaibang awa at pag-unawa sa mga mata nito. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Masungit na tanong ni Amihan. Kung hindi mo kaya ang ingay, pwede ka nang umalis ngayon din. Ngunit hindi sumagot ang babae. Sa halip, dahan-dahan itong naglakad palapit sa duyan. Isang kilos na puno ng respeto, ngunit may sariling determinasyon. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Inaasahan ni Amihan na sisigawan nito ang mga bata o aaluin sa paraang ginawa na ng lahat. Ngunit iba ang ginawa nito. Marahan itong binuhat si Sinag, pagkatapos ay si Ulan. Sabay, tig-isa sa bawat braso. Isang kilos na tila sanay na ito na para bang ginagawa na niya ito buong buhay niya. Ipinikit ng babae ang kanyang mga mata at mula sa kanyang mga labi, isang himig ang nagsimulang umagos. Hindi ito isang kantang pambata na narinig na ni Amihan sa radyo.
Ito ay isang himig na luma, payak, at puno ng hindi maipaliwanag na damdamin. Isang oyayi, isang awit na tila isang bulong, isang dalangin na nagmula pa sa sinaunang panahon. Ang bawat nota ay tila isang patak ng ulan sa tuyong lupa, isang haplos sa isang pusong pagod. At isang himala ang naganap. Unti-unting humina ang pag-iyak ni Sinag. Ang kanyang hagulgol ay naging hikbi hanggang sa ito'y naging isang mahinang buntong hininga. Sumunod si Ulan. Ang maliliit niyang kamao na kanina'y nakakuyom sa galit ay unti-unting lumuwag. Sa loob ng ilang sandali, ang buong Hacienda Silahis, sa unang pagkakataon sa loob ng halos isang taon, ay nabalot ng katahimikan. Isang katahimikang hindi normal. Isang katahimikang nakabibingi. Nakatayo si Amihan sa kanyang kinatatayuan, hindi makagalaw. Ang kanyang paghinga ay tila nahinto. Pinanood niya ang babae habang marahas nitong inihiga. Pabalik sa duyan ang kanyang mga anak, na ngayon ay mahimbing nang natutulog, may bakas pa ng luha sa kanilang mga pisngi. Naramdaman ni Amihan ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Kapayapaan. Ngunit kasabay nito ay isang pagkabagabag, isang pagtataka. Paano? Paano nagawa ng isang simpleng babae sa loob lamang ng ilang minuto ang bagay na hindi nagawa ng kanyang milyon-milyong piso? Anong salamang ka ito? Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin sa mga anak, kundi sa babaeng estranghero na nagdala ng katahimikang ito. Ang mukha nito ay payapa. Ngunit para kay Amihan, ito ang pinakamisteryosong nilalang na nakita niya sa buong buhay niya. Tumigil siya sa mismong harapan nito. Ang tangkad niya ay tila nilalamon ang munting figura ng babae. Ngunit hindi ito nagpakita ng takot. Tumingala lamang ito sa kanya. Ang mga matay kalmado. Bumuka ang bibig ni Amihan. Ang boses niya ay malamig na tila yelo. Walang bahid ng anumang pasasalamat. Tanging pagdududa at hinala. Sino ka? Tanong niya. Ang bawat salita ay may bigat. At anong ginawa mo sa mga anak ko? Ang katahimikan. Iyon ang gumising kay Liwayway. Isang katahimikang dayuhan sa kanyang pandinig. Isang katahimikang halos mas nakabibingi pa kaysa sa walang tigil na iyakan kagabi. Maingat siyang bumangon mula sa maliit ngunit komportableng kama. Sa kanyang silid, sa quarters ng mga katulong, sinilip niya ang labas ng bintana. Ang araw ay nagsisimula pa lamang sumikat, ngunit ang sinag nito ay tila nag-aatubiling pumasok sa malawak na hardin ng Hacienda Silahis. Napakalaki ng lugar na ito. Ang sahig ay gawa sa malamig na marmol na kumikinang. Ang mga pader ay napakataas at may mga nakasabit na larawang tila mas matanda pa sa kanyang lola. Ang bawat gamit ay sumisigaw ng karangyaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, naramdaman ni Liwayway ang isang kakaibang lamig. Isang lamig na hindi nagmumula sa aircon, kundi sa kawalan ng buhay. Pagkatapos niyang mag-ayos, tahimik siyang nagtungo sa nursery. Naroon pa rin ang kambal, mahimbing na natutulog. Ang mga munting dibdib ay marahang tumataas baba. Napangiti si Liwayway. Sa gitna ng malapalasyong bahay na ito, ang dalawang batang ito ang tanging nagbibigay ng init. Gising na pala ang aking mga prinsipe, bulong niya habang marahan niyang hinahaplos ang pisngi ni Sinag. Pagkatapos ay ni Ulan. Maya-maya pa, oras na para sa almusal. Dinala niya ang kambal sa kanilang matataas na upuan sa malawak na dining hall. Sa ilalim ng isang dambuhalang chandelier na gawa sa kristal, pakiramdam ni Liwayway ay para siyang isang langgam. Ngunit isinantabi niya ang kaba. Ang mahalaga ay ang mga batang nasa harapan niya. Habang isinusubo niya ang lugaw kay Ulan, gumawa siya ng mga nakakatawang tunog at mukha. Napatawa ng malakas ang bata, isang tunog na tila bago sa mga pader ng silid na yon.
Maging si Sinag, na karaniwang mas seryoso, ay napangiti habang pinapanood sila. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Liwayway kung nasaan siya. Para lang siyang nag-aalaga ng kanyang mga nakababatang kapatid sa kanilang munting bahay sa probinsya. Ang tawanan ng mga bata ang kanyang musika. Hindi niya namalaya na mula sa may pintuan ng kusina, may isang pares ng mga matang matamang nagmamasid sa kanya. Si Amihan Del Fuego. Nakatayo lang ito roon. Suot ang isang mamahaling business suit. Hawak ang isang tasa ng kape. Hindi mabasa ni Liwayway ang ekspresyon sa mukha nito. Walang galit, walang ngiti. Tila isa lamang itong estatwa, malamig at hindi maabot. Naramdaman ni Liwayway ang pagbalik ng kaba. Pakiramdam niya ay isa siyang specimen sa ilalim ng mikroskopyo, bawat kilos niya ay sinusuri. Nagpatuloy siya sa pagpapakain sa kambal, ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig na. Ang bawat tawa ng mga bata ay tila masyadong malakas. Bawat galaw niya ay tila masyadong magaslaw para sa lugar na yon. Bakit ba siya binabantayan ng ganito? Naghihintay ba itong magkamali siya? Hindi nagsalita si Amihan. Pagkatapos ng ilang minuto, tumalikod ito at umalis. Na tila hindi man lang siya nakita. Ngunit alam ni Liwayway na nakita siya nito. Naramdaman niya ang bigat ng titig nito na naiwan sa hangin. Nang matapos ang almusal at habang nililinis niya ang mga bata, isang tunog ang kanyang naririnig mula sa entrada, ang matinis na kalansing ng mga takong sa marmol na sahig. Kasunod nito ay isang malakas na amoy ng pabango na tila gustong sakupin ang buong kabahayan. Isang babae ang pumasok sa dining hall. Mula ulo hanggang paa, mukha itong isang reyna. Nakasuot ito ng isang eleganteng pulang bestida. Ang buhok ay perpekto, ang pagkakaayos, at ang mukha ay puno ng mamahaling kolorete. Ang bawat alahas sa katawan nito ay kumikinang. Huminto ito at tiningnan si Liwayway mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng paghamak. "So, you must be the new help," sabi ng babae. Ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng lason. "Ako si Beatriz Montero. Kapatid ako ng yumaong asawa ni Amihan." "Liwayway po! Magandang umaga po, ma'am," magalang na sagot ni Liwayway habang marahang yumuko. Hindi pinansin ni Beatriz ang kanyang pagbati. Sa halip, lumapit ito sa kambal at hinaplos ang buhok ng mga ito, ngunit ang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Liwayway. "Saan ka galing sa probinsya?" tanong ni Beatriz na para bang nagtatanong kung saang sulok ng mundo siya nagmula. "Sa probinsya ng Payapa po," sagot ni Liwayway. Isang maliit na ngisi ang sumilay sa labi ni Beatriz. "Payapa? How ironic! At ano naman ang nagdala sa'yo dito sa syudad? Malaki siguro ang pangarap mo sa buhay, ano?" Naramdaman ni Liwayway ang pahiwatig sa tanong nito. Ito ay hindi isang simpleng pag-uusisa. Ito ay isang interogasyon. "Kailangan lang po ng trabaho, ma'am, para makatulong sa pamilya." Sakto namang bumalik si Amihan sa silid. Agad na nagbago ang anyo ni Beatriz. Ang mapanuyang niyang ngiti ay napalitan ng isang nag-aalalang ekspresyon. "Amihan, darling," malamig na sabi nito. Sabay pulupot ng braso kay Amihan. "I was just getting to know our new employee." Tiningnan ni Amihan si Liwayway. Pagkatapos ay kay Beatriz na tila walang interes. Hinila ni Beatriz si Amihan palayo ng kaunti, ngunit sinadya nitong lakasan ng boses upang marinig ni Liwayway ang kanyang ibubulong. Bawat salita ay tila isang karayom na tumusok sa kanyang tainga. "Mag-ingat ka, Amihan. Hindi natin alam ang pinanggalingan ng babaeng yan. Mahirap nang magtiwala na basta-basta sa mga estranghero, lalo na kung sila ang kasama ng mga bata." Nanigas si Liwayway sa kanyang kinatatayuan. Ang mga mata ni Beatriz ay nakatutok sa kanya habang sinasabi ang mga hululing salita. Isang babala
na malinaw pa sa sikat ng araw. Remember what I told you? Pagpapatuloy nito sa isang bulong na puno ng kamandag. Mag-ingat ka sa mga mukhang pinakamaamo at inosente. Sila ang madalas na nagtatago ng pinakamadilim na sikreto. Ang mga salita ni Beatrice ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa isipan ni Amihan. Mag-ingat ka sa mga mukhang pinakamaamo at inosente. Sila ang madalas na nagtatago ng pinakamadilim na sikreto. Buong umaga sa opisina, pilit niyang iwinawaksi ang mga salitang iyon. Sinubukan niyang ibaling ang kanyang atensyon sa mga numero sa computer screen, sa mga report na kailangan niyang pirmahan, sa mga tawag na kailangan niyang gawin. Ngunit ang imahe ni Liwayway, ang payapang mukha nito habang kumakanta ng oyayi, ang paraan ng pagtingin nito sa kanyang mga anak ay patuloy na bumabalik. Sino nga ba talaga ang babaeng ito? Sa isang banda, naroon ang resulta, ang katahimikan, ang kapayapaan sa kanyang pamamahay na matagal na niyang hinahanap. Isang resulta na hindi maibigay ng pinakamagagaling na eksperto. Sa kabilang banda, naroon ang pagdududa na itinanim ni Beatrice. Isang babaeng bigla na lang sumulpot na may kakayahang tila mahika. Masyadong maganda para maging totoo. Bilang isang negosyante, sanay si Amihan sa mga kalkuladong panganib. Hindi siya nagtitiwala sa swerte o sa mga bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Kaya naman, bago siya umalis ng bahay kaninang umaga, gumawa siya ng isang pagsubok. Iniwan niya kay Liwayway ang isang mahabang listahan ng mga patakaran. Isang listahan na detalyado at hindi nagbibigay ng puwang para sa pagkakamali. 800 AM. Gatas, 100 imbisibla, eksakto. Temperatura, 37 degrees Celsius. 9:30 AM. Vitamin D drops, 2 patak lamang. 10 AM hanggang 11:30 AM. Oras ng paglalaro. Sa loob lamang ng nursery, bawal ilabas. 12 ppm. Tanghalian, purong gulay. Walang asin, walang asukal. Ang listahan ay nagpatuloy. Bawat oras ng araw ay nakaplano. Ito ang kanyang paraan. Isang pagsubok sa pagsunod sa disiplina. Kung kaya nitong sundin ang bawat utos niya nang walang tanong, marahil, maaari niya itong pagkatiwalaan. Marahil, isa lamang itong mahusay na yaya na sumusunod sa amo. Pero habang papalapit ang hapon, hindi mapakali si Amihan. Ang pagdududa sa kanyang dibdib ay napalitan ng ibang klaseng kuryosidad. Paano kung mali siya? Hindi na niya natapos ang huling meeting. Nagdahilan siyang masama ang kanyang pakiramdam. Habang nagmamaneho pa uwi, mas maaga ng ilang oras kaysa sa dati, iniisip niya ang kanyang madadatnan. Inaasahan niyang makikita si Liwayway at ang kambal sa loob ng nursery, tahimik na sumusunod sa schedule. Isang eksenang kontrolado at maayos, ngunit hindi yun ang kanyang nakita. Pagpasok niya sa gate ng hacienda, ang unang napansin niya ay ang katahimikan. Walang iyak. Iyon ay isang magandang senyales. Ngunit habang papalapit siya sa entrada ng mansyon, may narinig siyang isang tunog na halos ikahinto ng kanyang paghinga. Isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig sa loob ng kanyang bakuran. Tawanan. Hindi lang basta ngiti, isang malinis, payak, at masayang halakhak. At hindi lang isa, kundi dalawa. Ang kanyang mga anak. Nagmadali siyang bumaba ng sasakyan at halos patakbong tinungo ang likod bahay kung saan nanggagaling ang tunog. At doon, sa gitna ng malawak at walang buhay na hardin, natigilan siya. Nakaupo si Liwayway sa damuhan. Ang kanyang simpleng bestida ay may bahid na ng lupa. Sa kanyang kandungan, nakaupo si Sinag, habang si Ulan naman ay gumagapang sa kanyang tabi. Parehong tumatawa habang kinikiliti sila ni Liwayway gamit ang isang dahon. Ang sikat ng hapon ay tumatama
Sa kanilang mga mukha, lumilikha ng isang larawan na hindi niya kailanman naisip na posible. Isang larawan ng pamilya, isang larawan ng purong kaligayahan. Binaliwala ni Liwayway ang lahat ng patakaran niya. Inilabas nito ang mga bata. Hinayaan nitong madumihan. Hinayaan nitong maramdaman ang init ng araw at ang simoy ng hangin. Ginawa nito ang lahat ng bagay na taliwas sa kanyang iniutos. At sa unang pagkakataon, nakita ni Amihan ang kanyang mga anak na hindi lamang tahimik. Nakita niya silang masaya. Tunay na masaya. Isang bagay ang biglang luminaw sa isip ni Amihan. Ang problema ay hindi si Liwayway. Ang problema ay siya. Ang kanyang mga patakaran. Ang kanyang malamig na mundo. Nakatayo lang siya roon, nagmamasid mula sa malayo, habang ang pader na yelo na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Ang pagdududa ay dahan-dahang nalusaw at napalitan ng isang damdaming hindi niya inaasahan. Paghanga. Bumalik siya sa loob ng bahay nang hindi nagpapahalata at dumiretso sa kanyang opisina. Umupo siya sa kanyang malaking silyang gawa sa katad. Ngunit sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay maliit siya. Kinuha niya ang isang blangkong papel at isang pluma. Oras na para gumawa ng isang desisyon. Hindi bilang isang negosyante, kundi bilang isang ama. Ilang minuto ang lumipas, ipinatawag niya si Liwayway. Pumasok ito sa kanyang opisina. May bahid ng pag-aalala sa mukha. Marahil ay inaasahan ng mapapagalitan dahil sa pagsuway nito. Umupo ka, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay kalmado, walang bakas ng galit. Umupo si Liwayway sa silyang nasa harapan ng kanyang mesa. Ang mga kamay ay magalang na nakapatong sa kanyang mga hita. Hindi nagsalita si Amihan. Itinulak niya lamang ang isang papel sa ibabaw ng mesa palapit dito. Isang kontrata. At sa ibaba nito, nakasulat ang isang numero. Isang sahod na 10 beses na mas malaki kaysa sa karaniwang tinatanggap ng isang kasambahay. Isang halagang kayang bumuhay sa buong pamilya nito sa probinsya sa loob ng maraming taon. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway sa nakita. Napatingin siya kay Amihan, puno ng pagtataka at hindi makapaniwala. Hindi ko alam kung sino ka at sa ngayon, hindi ko naaalamin pa, sabi ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig dito. May isang bagay lang akong hinihiling. Manatili ka dito. Huwag kang umalis. Babayaran kita kahit magkano. Ang alok ay tila isang panaginip. Isang sagot sa lahat ng problema ni Liwayway. Ngunit habang tinititigan niya ang kontrata, ang halaga, at ang desperadong mga mata ng lalaking nasa harapan niya, isang pamilyar na takot ang biglang gumapang sa kanyang puso. Ang mundong ito, ang mga ganitong klaseng alok, minsan na siyang sinira nito. Tumingin siya kay Amihan. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sir, simula niya, may mga bagay po kayong dapat malaman tungkol sa nakaraan ko. Hindi mo kailangang sabihin. Iyon ang mga salitang pumutol sa anumang balak ni Liwayway na ikumpisal ang kanyang nakaraan. Itinaas ni Amihan del Fuego ang isang kamay, isang kilos na nagsasabing tapos na ang usapan. Ang mahalaga sa akin ay ang mga anak ko. Liwayway, sabi nito. Ang boses ay seryoso pa rin, ngunit wala na ang lamig na tulad ng yelo. Masaya sila sa'yo. Tahimik sila kapag kasama ka. Sa ngayon, iyon lang ang kailangan kong malaman. Pumirma si Liwayway sa kontrata, ang kamay ay bahagyang nanginginig. Isang bahagi niya ay nakahinga ng maluwag, ngunit ang isa pang bahagi ay tila lalong binigatan ng isang sikretong na ngayon ay mas mabigat dalhin. Tinanggap niya ang alok at kasabay nito, tinanggap niya ang pagsisinungaling sa pamamagitan ng kanyang pananahimik. Ang mga sumunod na linggo ay nagdala ng isang pagbabagong hindi inaasahan sa Hacienda Silahis. Ang mansyon na dati parang isang museo, magandang ngunit malamig at walang buhay,
ay unti-unting nagkaroon ng kulay. Ang katahimikan ay hindi na isang katahimikang nakakabiingi, kundi isang katahimikang payapa. At madalas, ang katahimikang yon ay binabasag ng mga tunog na matagal nang nawala. Ang halakhak ng mga bata, ang tunog ng mga laruang pinag-aagawan, at ang malambing na boses ni Liwayway na kumakanta o nagkukwento. Nagsimulang umuwi ng mas maaga si Amihan. Hindi na niya ito ipinapahalata. Minsan, iiwanan niya ang kanyang mamahaling leather briefcase malapit sa pinto at tahimik na manonood mula sa pasilyo. Isang hapon, naabutan niya si Liwayway na nagkukwento sa kambal. At dahil sa sobrang katakawan ng higante, hindi niya namalayan na ang kinakain pala niya ay sili. Kaya naman humiyaw siya ng aray, ang anghang, tubig. Ginaya ni Liwayway ang boses ng isang dambuhala, malaki at paos, bago ito biglang naging pabebe. Ang hapdi-hapdi ng dila ko, Mommy. Napahagalpak ng tawa sina Sinag at Ulan, at sa dilim ng pasilyo, isang bagay na mas himala pa kaysa sa pagtahan ng kambal ang nangyari. Isang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Amihan del Fuego. Hindi ito isang pilit ng ngiti na ibinibigay niya sa kanyang mga business partners. Ito ay isang ngiting totoo, isang manangiting hindi niya namalayan, isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata na matagal nang nababalot ng kalungkutan. Agad din niya itong itinago nang mapagtantong nakangiti pala siya. Ngunit huli na, ang buto ng pagbabago ay naitanim na. Isang gabi, ang payapang takbo ng buhay sa hacienda ay biglang natigil. Nagsimulang maging iritable si Ulan. Mainit ang kanyang pakiramdam at hindi mapakali. Kinabahan si Liwayway at agad itong kinuhanan ng temperatura. 38 degree. Hindi ito mataas, ngunit sapat na para mag-alala ang sinumang nag-aalaga. Papasok na sana si Amihan sa kanyang opisina nang marinig niya ang nag-aalalang boses ni Liwayway na kausap ang isang kasambahay. Agad siyang napalingon. Anong nangyayari? Tanong niya. Ang boses ay may bahid ng pag-aalala. Medyo mataas po ang lagnat ni Ulan, sir. Sagot ni Liwayway. Sa isang iglap, nawala ang imahe ng CEO. Ang lumitaw ay ang isang amang natataranta. Kinuha niya ang kanyang telepono, handa nang tawagan ang pinakamahal na ospital sa buong bansa. Ngunit pinigilan siya ni Liwayway. Simpleng lagnat lang po ito, sir. Normal sa mga bata. Mahinahong sabi niya. Punasan lang po natin siya ng maligamgam na tubig at bantayan. Bababa din po ito. Buong gabi, silang dalawa ang nagbantay. Sa malawak na nursery, ang tanging ilaw ay mula sa isang maliit na lampshade. Sa bawat pagpalit ni Liwayway ng bimpo sa noo ni Ulan, naroon si Amihan sa tabi, nagmamasid, hindi alam ang gagawin. Gusto mo ng kape? Alok niya sa isang punto para lang may masabi. Salamat po, sir, sagot ni Liwayway. Habang inaabot ni Amihan ang tasa ng kape, nagsabay ang kanilang mga kamay sa paghawak dito. Isang munting kuryente ang tila dumaloy sa pagitan nila. Mabilis na binawi ni Liwayway ang kanyang kamay, ang kanyang pisngi ay bahagyang namula. Si Amihan naman ay kunwari umubo at nag-iwas ng tingin. Ang awkward na katahimikan na sumunod ay puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Sa gabing iyon, hindi lang sila amo at katulong. Sila ay 2 taong nag-aalala para sa isang batang mahalaga sa kanila. Nakita ni Amihan ang dedikasyon sa mga mata ni Liwayway. Nakita ni Liwayway ang takot at pagmamahal sa mga mata ni Amihan. Nang mag-uumaga, bumaba na ang lagnat ni Ulan. Pareho silang napabuntong hininga sa ginhawa. Salamat! Bulong ni Amihan habang pinagmamasdan ang natutulog na anak. Hindi niya tinitingnan si Liwayway, ngunit alam niyang para dito ang mga salitang iyon. Kinabukasan, habang naglalaro ang mga bata sa hardin, nilapitan ni Amihan si Liwayway. Wayway, yung oyayi, panimula niya, medyo nahihiya.
Yung kinakanta mo sa kanila. Anong ibig sabihin noon? Napangiti si Liwayway. Kanta po iyon ng nanay ko. Tungkol po iyon sa isang bituin na kahit mag-isa sa gitna ng madilim na gabi, hindi sumusukong magbigay ng liwanag dahil alam niyang darating din ang umaga. Tumingin si Amihan kay Liwayway, ngunit ngayon, iba na ang kanyang pagtingin. Hindi na ito ang tingin sa isang misteryosong estranghero o sa isang mahusay na empleyado. Tinitingnan niya ito na para bang ito mismo ang bituin sa kwento. Ang liwanag sa madilim niyang gabi. Ngunit ang sandaling iyon, ang marupok na koneksyong nagsisimula pa lamang mabuo, ay may lihim na nakamasid. Mula sa may bintana ng sala, nakatayo si Beatriz kay Montero. Dumating siyang hindi nag-abiso. At nakita niya ang lahat. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ni Amihan kay Liwayway. Isang tinging puno ng paghanga at nagsisimulang pagsinta. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labing pula. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang cellphone. Itinaas niya ito na para bang may tinitingnan lamang. Ngunit ang lente ng kamera ay perpektong nakatutok sa dalawa. Click! Kinuha niya ang isang larawan ng sandaling iyon. Isang ebidensya, isang bala. Habang tinititigan niya ang imahe sa screen, ang kanyang nangiti ay lalong lumawak. Matamis, ngunit puno ng lason. Oras na para kumilos. Ang nangiti ni Liwayway nang tanggapin nito ang libro. Ang bahagyang pamumula ng kanyang mga pisngi nang magtama ang kanilang mga mata sa hapagkainan. Ang himig ng kanyang uyeye na tila naging musika na ng buong kabahayan. Ito ang mga bagong imaheng sumasakop sa isipan ni Amihan del Fuego. Unti-unti, binubura ng mga ito ang kulay abong mundo na matagal na niyang ginagalawan. Napapansin niya ang sarili na naghahanap sa presensya nito na tila may kulang kapag hindi niya naririnig ang boses nito o ang tunog ng mga yabag nito sa pasilyo. Ang Hacienda Silahis ay nagsisimula ng maging isang tahanan at alam na alam niya kung sino ang dahilan. Ngunit kasabay ng bagong sibol na pag-asang ito ay ang isang pamilyar na anino. Si Beatriz, mas dumalas ang pagdalaw nito sa mansyon, laging may dalang mamahaling regalo para sa kambal, ngunit ang mga mata ay laging nasa bawat kilos ni Liwayway. Bawat kilos ay sinusuri. Bawat salita ay tinatantiya. At sa bawat pagkakataon, nararamdaman ni Amihan ang lason sa likod ng matatamis na ngiti nito. Isang gabi, nagpumilit si Beatriz na manatili para sa hapunan. Isang family dinner, sabi pa nito, na para bang isa siyang kailangang piyesa sa pamilyang unti-unti nang nabubuo nang wala siya. Ang hangin sa dining hall ay agad na naging mabigat. Si Liwayway ang naghanda ng pagkain, isang simpleng sinigang na baboy, paborito ng mga bata at pritong isda. Pagkaing Pinoy, pagkaing nagpapaalala ng isang simpleng tahanan. O sinigang, puna ni Beatriz habang tinitikman ang sabaw. Ang kanyang kilay ay bahagyang nakaarko. How quaint! Naaalala ko tuloy ang pagkain na inihahain namin sa mga trabahador sa bukid. Nakakatuwa naman at alam mo pala, ang mga lutuing ganito, Liwayway. Ang mga salita ay tila isang matulis na patalim na itinago sa isang bulaklak. Isang paghamak sa estado ni Liwayway. Nakita ni Amihan ang bahagyang pagyuko ng ulo ni Liwayway. Ang pagsikip ng hawak nito sa bandihado. Isang bagay ang kumulo sa loob ni Amihan. Isang galit na matagal na niyang hindi naramdaman. The food is excellent, Beatriz. Malamig na sabi ni Amihan, hindi inaalis ang tingin kay Beatriz. It's what my children love. And in this house, that's all that matters. Natigilan si Beatriz. Ngunit hindi ito nagpatalo. Of course, darling. I'm just saying. Baka kailangan na rin nating turuan ang mga bata sa mas sophisticated na panlasa, sabi nito, bago bumaling muli kay Liwayway. Ikaw, Liwayway,
Anong paborito mong pagkain sa probinsya ninyo? Siguro simple lang din, no? Hindi na nakasagot si Liwayway. Tila nawalan ito ng boses. Doon na napuno si Amihan. Ibinaba niya ang kanyang kubyertos nang may kaunting lakas. Lumikha ng isang tunog na pumutol sa tensyon. Tumingin siya ng diretso kay Beatrice. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Beatrice, tama na. Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw, ngunit puno ng awtoridad na hindi matitinag. Liwayway is here to take care of my children, not to be interrogated by you. Kung wala kang magandang sasabihin, mas mabuting manahimik ka na lang. Pagkatapos ay bumaling siya kay Liwayway, ang kanyang boses ay biglang lumambot. Liwayway, salamat sa pagkain. Napakasarap. Pwede mo nang iwanan yan at magpahinga ka na. Napatulala si Liwayway. Sa lahat ng panahong tiniis niya ang pangmamaliit ng iba, ngayon lang may isang taong kongkay na ipinagtanggol siya. Isang mabilis na, "Salamat po, sir," ang tanging lumabas sa kanyang bibig bago siya nagmamadaling umalis. Dala ang isang pusong magkahalong gulat at pasasalamat. Ang hapunan ay natapos sa isang nakabibinging katahimikan. Si Beatrice ay umalis nang hindi nagpapaalam. Ang mukha ay nababalot ng galit na hindi maitago. Alam ni Amihan na nagsimula na siya ng isang gera. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang mayroon siyang ipinaglalaban. Kinabukasan, habang nagbabasa si Liwayway ng isang luma at halos magkahiwa-hiwalay ng libro sa library, habang natutulog ang kambal, nilapitan siya ni Amihan. May dala itong isang maliit na paper bag. "Nakita kitang laging nagbabasa ng mga lumang libro dito," sabi ni Amihan, medyo naiilang pa. "Naisip ko lang na baka gusto mo ng isang bago." Inabot niya ang paper bag. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway nang buksan niya ito. Sa loob ay isang bagong-bagong kopya ng isang libro ng mga klasikong tulang Pilipino. Isang bagay na simple, ngunit para sa kanya, mas mahalaga pa ito kaysa sa alinmang alahas sa katawan ni Beatrice. "Sir, hindi po kailangan," naiiyak na sabi niya. "Just take it," sabi ni Amihan. Sabay talikod bago pa niya makita ang mga luhang namumuo sa mga mata nito. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman ni Amihan ang isang kakaibang gaan. Ang pagtatanggol kay Liwayway, ang pagbibigay sa kanya ng isang munting regalo. Ito ay mga bagay na nagbibigay sa kanya ng isang kaligayahang hindi kayang ibigay ng tagumpay sa negosyo. Naisip niya, marahil, ito na yon. Marahil, posible palang maging masaya ulit. Ngunit sa kabilang dako ng syudad, sa isang mamahaling coffee shop, ang kaligayahang yon ay malapit ng magkaroon ng taning. Si Beatrice Montero ay nakaupo sa harap ng isang lalaking nakasuot ng itim na jacket. Inilapag ng lalaki ang isang brown na envelope sa ibabaw ng mesa. "Lahat ng impormasyong kailangan niyo, ma'am, nasa loob na niyan," sabi ng pribadong investigador. Isang malaking eskandalo sa probinsya nila. Pinag-usapan ng ilang buwan. Hindi nagsalita si Beatrice. Kinuha niya ang envelope at binuksan ito. Sa loob ay mga dokumento at ilang malabong litrato. Binasa niya ang report. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nanlaki at isang nangiting puno ng tagumpay ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Ang inosenteng si Liwayway Rosario, ang maamong anghel ng Hacienda Silahis. Inakusahan palang mang-aagaw ng asawa. Ang dahilan umano ng paghihiwalay ng isang mayamang mag-asawa sa kanilang probinsya. Isang home wrecker. Isinara ni Beatrice ang envelope. Ang kanyang mga kuko na pula ay tila mga galamay na humahawak sa kanyang sandata. Ngayon, hawak na niya ang lason. Ang pamatay na lason para sa nagsisimulang pag-iibigan sa Hacienda Silahis. Ngumiti siyang muli. Isang nangiting nakakakilabot. "Tingnan natin, Amihan," bulong niya sa sarili. "Tingnan natin kung paano mo pa siya ipagtatanggol
kapag nalaman ng lahat na isa siyang mang-agaw ng asawa. Ang librong bigay ni Amihan ay nakapatong sa maliit na mesa sa tabi ng kama ni Liwayway. Gabi-gabi, bago matulog, hinahaplos niya ang pabalat nito. Isang simpleng regalo, ngunit para sa kanya, ito ay isang simbolo. Simbolo ng paggalang, simbolo ng proteksyon, ang pagtatanggol ni Amihan sa kanya laban kay Beatrice. Ang unti-unting paglambot ng kanyang mga mata. Ang mga sandaling nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya habang naglalaro sila ng kambal. Lahat ng ito ay nagtanim ng isang munting binhi ng pag-asa sa puso ni Liwayway. Isang pag-asang mapanganib. Dahil habang lumalago ang pag-asang iyon, lalong bumibigat ang sikretong kanyang itinatago. Paano kung malaman ni Amihan ang nakaraan niya? Paano kung maniwala siya sa mga kasinungalingan tulad ng lahat ng ibang tao? Ang takot na yon ay isang aninong laging nakabuntot sa bawat sandali ng kanyang bagong tuklas na kaligayahan. Mawawala ang lahat ng ito. Babalik siya sa dati. Isang umaga, habang nililinis ni Liwayway ang isang lumang aparador sa pasilyo sa ikalawang palapag, isang parte ng bahay na bihirang puntahan, isang maliit na kahon na gawa sa kahoy ang nalaglag mula sa itaas. Kumalat sa sahig ang laman nito, isang koleksyonon ng mga luma at kinalawang na susi. Habang pinupulot niya ang mga ito, isa-isa, may isang susi na umagaw sa kanyang pansin. Iba ito sa lahat. Mas maliit, mas pino ang pagkakagawa, at may nakaukit na maliit na bulaklak na rosas sa dulo. Tila pambabae, tila mahalaga. Bigla niyang naalala. May isang pinto sa dulo ng pasilyong yon na lagi niyang nakikitang nakakandado. Isang pinto na gawa sa puting kahoy na tila hindi pa nabubuksan sa loob ng mahabang panahon. Walang sino man ang pumapasok doon. Dala ng hindi maipaliwanag na kuryosidad, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pintong iyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinusuot niya ang susi sa keyhole. Eksakto. Tamang-tama. Nag-alinlangan siya. Mali ito. Isa itong paglabag sa tiwala ni Amihan. Ngunit may isang puwersa sa loob niya na nag-uudyok sa kanya na buksan ito. Isang pakiramdam na kailangan niyang malaman kung ano ang nasa loob. Kailangan niyang maintindihan ang pinagmumulan ng kalungkutan ng bahay na ito. Huminga siya ng malalim. Ipinikit ang mga mata at dahan-dahang pinihit ang susi. Isang malakas na klik ang umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Isang tunog na tila gumising sa mga natutulog na alaala ng bahay. Tinulak niya ang pinto. Bumukas ito ng walang ingay na para bang naghihintay lang talaga itong mabuksan. Ang sumalubong sa kanya ay hindi alikabok at dilim, kundi isang silid na tila natigil sa panahon. Ang lahat ng gamit ay natatakpan ng puting kumot na nagbibigay dito ng isang malungkot at tila makamultong anyo. Ngunit sa ilalim ng mga takip, nakikita ni Liwayway ang hugis ng magagandang muebles, isang vanity table na may eleganteng salamin, isang malaking kama na may headboard na inukita ng mga bulaklak at isang rocking chair sa tabi ng bintanang nakasarado. May amoy ng pinaghalong alikabok at matagal nang nawalang pabango sa hangin. Ito ang silid ni Clara, ang yumaong asawa ni Amihan. Naramdaman ni Liwayway ang isang matinding hiya. Pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw na pumasok sa isang sagradong lugar. Ngunit ang kalungkutang bumabalot sa silid ay tila humihila sa kanya papasok. Dahan-dahan siyang humakbang, ang bawat galaw ay maingat, na para bang ayaw niyang makabulahaw sa katahimikan. Hinawakan niya ang rocking chair. Naisip niya si Clara. Marahil ay nakaupo dito. Hinihimas ang kanyang sinapupunan, nangangarap tungkol sa kanyang kambal. Naramdaman ni Liwayway ang isang biglaang kirot sa kanyang puso para sa babaeng hindi niya kailanman nakilala. At doon, sa ibabaw ng bedside table, sa ilalim ng isang unan na may burda ng bulaklak, may isang bagay na nakausli, isang maliit na libro na nababalot sa balat.
Hindi ito ordinaryong libro. Isa itong journal. Muling naglaban ang isip at puso ni Liwayway. Ang pagbuklat sa librong iyon ay ang sukdulang paglapastangan sa alaala ni Clara. Ngunit ang kuryosidad, ang pangangailangang makaunawa ay mas malakas. Marahan siyang umupo sa gilid ng kama na natatakpan ng kumot at nanginginig ang mga kamay na binuklat ang journal. Ang mga unang pahina ay puno ng masasayang sulat kamay. Tungkol sa kanyang pagbubuntis, sa kanyang pananabik na makita ang mga anak, sa kanyang pagmamahal para kay Amihan. Ngunit habang lumilipat ang mga pahina, unti-unting nagbabago ang tono. Ang masayang sulat kamay ay naging magulo. Minsan ay may mga bakas ng natuyong luha. Isinulat ni Clara ang tungkol sa kanyang kalungkutan. Ang pakiramdam na mag-isa sa isang napakalaking bahay. Ang pakiramdam na si Amihan ay laging abala, laging nasa opisina, at hindi nakikita ang unti-unti niyang pagkalunod sa isang dagat ng lungkot. Isinulat niya ang tungkol sa postpartum depression, isang salitang tila kinatatakutan niyang isulat, na para bang ang pag-amin dito ay isang kasalanan. Naiyak si Liwayway habang nagbabasa. Nakita niya ang kanyang sarili sa mga salita ni Clara, ang pakiramdam ng pagiging dayuhan sa isang marangyang lugar, ang paghahanap ng init sa isang malamig na tahanan. Dumating siya sa mga huling-huling pahina. Ang sulat kamay ay halos hindi na mabasa. Puno ito ng desperasyon. At doon, sa huling-huling sinulat ni Clara, natagpuan ni Liwayway ang isang sikretong yumanig sa buong pagkatao niya. Hindi ko na yata kaya, pero kailangan kong isalba ang mga anak ko. Kailangan nila ng isang taong magbibigay sa kanila ng liwanag. Sumulat ako kay Mama. May plano ako, may isang babae sa probinsya na nakita ko minsan sa palengke. Hindi niya ako kilala. Pero nakita ko kung paano niya tinulungan ang isang matandang pulubi, kung paano ang ngiti niya ay tila kayang magpaliwanag ng buong kalangitan. Simple lang siya, ngunit ang puso niya ay dalisay. Sinabi ko kay Mama na hanapin niya ang babaeng iyon. Kailangan siyang makarating dito. Siya ang pag-asa ko. Ang pangalan niya, Liwayway Rosario. Nabitiwan ni Liwayway ang journal. Nahulog ito sa kanyang kandungan, bukas sa pahinang iyon. Ang kanyang pangalan. Hindi siya makahinga. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang biglaang pag-alis ng dating yaya. Ang alok mula sa ahensya. Ang pagdating niya sa Hacienda Silahis. Hindi ito isang aksidente. Hindi ito swerte. Ito ay isang plano. Isang huling kahilingan ng isang ina. Siya ang sagot sa panalangin ni Clara. Nakatulala lang siya, hawak-hawak ang journal, habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang bigat ng katotohanan ito ay halos hindi niya makaya. Sobrang abala siya sa pag-iisip, sa pagkabigla, kaya't hindi niya narinig ang mga yabag sa pasilyo. Hindi niya narinig ang pagbukas ng pinto. Anong ginagawa mo rito? Ang boses ay malamig, puno ng sakit, puno ng galit. Tumingala si Liwayway. Nakatayo sa may pinto si Amihan del Fuego. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat habang nakatingin sa nakabukas na journal sa kandungan ni Liwayway. Pagkatapos ay sa bukas na silid ng kanyang yumaong asawa. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay mabilis na napalitan ng isang madilim na anyo ng pagtataksil. Lumabas ka, utos niya. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Lumabas ka dito. Ngayon din. Ang sigaw ni Amihan ay tila isang kulog na yumanig sa buong Hacienda Silahis. Ang bawat salita ay isang matulis na bubog na tumusok sa puso ni Liwayway. Natataranta siyang tumayo. Halos mabitawan ang journal ni Clara. Ang pagkabigla sa katotohanang kanyang natuklasan ay biglang napalitan ng matinding takot at hiya. Nahuli siya. Nahuli siya sa pinakasagradong lugar sa buong bahay. Sir,
Pakinggan niyo po muna ako. Nagsusumamong sabi niya. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ko po sinasadya. Huwag mo akong hawakan. Malakas na sabi ni Amihan nang subukan niyang lumapit. Umatras ito na para bang si Liwayway ay isang nakahahawang sakit. Ang init at paghanga na nakita niya sa mga mata nito nitong mga nakaraang linggo ay ganap na nawala. Ang bumalik ay ang lamig. Isang lamig na mas matindi pa kaysa noong una silang nagkita. Anong ginagawa mo sa mga gamit ng asawa ko? Tanong ni Amihan. Ang boses ay mababa at puno ng pinipigilang galit. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang pumasok dito? Magsalita ka. Hindi alam ni Liwayway kung paano magpapaliwanag. Sasabihin ba niya ang tungkol sa susi? Sa journal? Sa pangalan niya na nakasulat doon? Sino ang maniniwala sa ganoong klaseng kwento? Lalabas lang siyang isang oportunista, isang sinungaling na gumagawa ng kwento para isalba ang sarili. Nakita ko lang po ang susi. At na-curious lang po ako. Iyon na lang ang nasabi niya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Isang mahinang paliwanag, isang kasinungalingan, isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Amihan. Isang tawang walang bahid ng saya, puno ng pagkadismaya. Curious? Ulit niya. O baka naman may iba kang hinahanap? Alhas? Pera? Sabihin mo sa akin, Liwayway, ano ba talaga ang pakay mo dito? Ang mga salitang yon ay isang sampal. Mas masakit pa sa pisikal na pananakit. Matapos ang lahat, ito pa rin ang tingin sa kanya ni Amihan. Isang taong galing sa hirap na tiyak ay may masamang intensyon. Hindi po totoo yan, sir. Umiiyak na, sabi niya. Talaga? Hamon ni Amihan. Paano mo ipapaliwanag ito? Ang pagpasok mo sa kwarto ng asawa ko. Ang pagbabasa mo sa pinakapribado niyang gamit. Akala ko iba ka. Akala ko nagkamali ako. Ang huling mga salita. Nagkamali ako. Ang pinakamasakit sa lahat. Iyon ang pumatay sa munting binhi ng pag-asang umusbong sa kanyang puso. Pinilit ni Liwayway na magsalita. Gusto niyang isigaw ang nabasa niya. Gusto niyang sabihin na hindi siya aksidenteng napadpad doon, na siya ang pinili ng asawa nito. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang galit at pagkasuklam sa mga mata ni Amihan, natitikom ang kanyang bibig. Para saan pa? Hindi na siya paniniwalaan nito. Ang tiwalang unti-unti nilang binuo ay gumuho na. Ipinatawag siya ni Amihan sa opisina nito pagkalipas ng isang oras. Ang hangin sa pagitan nila ay mabigat at hindi magalaw. Ibibigay ko pa rin ang sahod mo ayon sa kontrata. Malamig na sabi ni Amihan, hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bintana, sa hardin, kung saan minsan silang nagkaroon ng koneksyon. Mananatili ka dito para alagaan sina Sinag at Ulan. Iyon lang, walang labis, walang kulang. Mula ngayon, pagpapatuloy niya, ang usapan natin ay tungkol na lang sa mga bata. Huwag mo akong kakausapin tungkol sa ibang bagay at huwag na huwag ka nang aakyat ulit sa ikalawang palapag, maliban na lang kung para sa nursery. Malinaw ba? Tumango lang si Liwayway. Hindi na magawang magsalita pa. Para siyang isang kriminal na sinintensyahan. Ang Hacienda Silahis ay bumalik sa dati. Tahimik. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay hindi na payapa. Ito ay isang katahimikang puno ng tensyon ng mga pader na hindi nakikita. Nagsasalubong sila sa pasilyo na parang hindi magkakilala. Ang komunikasyon nila ay sa pamamagitan na lang ng mga utos at maiikling sagot. Para kay Amihan, si Liwayway ay isa na lamang empleyado. Para kay Liwayway, si Amihan ay ang amo na muling nagsuot ng kanyang maskara ng yelo. Ang tanging nagbibigay pa ng init sa bahay ay sina Sinag at Ulan. Sila na lang ang dahilan
kung bakit nananatili si Liwayway. Ngunit may isang taong nagmamasid sa pagbabagong ito. Isang taong nagagalak sa muling paghahari ng lamig sa mansyon. Nakita ni Beatrice ang pagbabago sa pakikitungo ni Amihan kay Liwayway. Ang distansya, ang kawalan ng mga ngiti. Alam niyang may nangyari. Isang lamat ang nabuo sa pagitan ng dalawa. At alam niyang ito na ang perpektong pagkakataon para wasakin ito ng tuluyan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero mula sa isang calling card na matagal na niyang itinago. "Hello, Mrs. Almeda?" sabi ni Beatrice sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng simpatya. "Pasensya na sa abala. May kailangan lang sana akong itanong tungkol sa isang dating residente dyan sa probinsya ng Payapa. Ang pangalan niya ay Liwayway Rosario." Pagkatapos ng tawag, isang ngiting demonyo ang sumilay sa kanyang mga labi. Nag-book siya ng isang flight ticket para sa kanyang kaibigan. Isang bisita ang darating sa Hacienda Silahis. Isang bisitang magdadala ng apoy na susunog sa lahat ng natitirang pag-asa ni Liwayway. Isang hapon, habang nag-iisa si Liwayway sa hardin at pinapanood ang mga batang naglalaro, isang mamahaling itim na kotse ang huminto sa tapat ng gate. Bumukas ang pinto at isang babaeng nakasuot ng eleganteng damit at malalaking sunglasses ang bumaba. Ang kanyang mukha ay pamilyar, isang mukhang gusto nang kalimutan ni Liwayway. Lumabas si Beatrice mula sa mansyon para salubungin ang bisita. Ang mukha ay puno ng pagbati. "Welcome to Hacienda Silahis," sabi ni Beatrice ng buong tamis. "Welcome to the province of Payapa." Nanigas si Liwayway sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang babaeng iyon, ang babaeng sumira sa kanyang pangalan, ang babaeng nagdala ng impyerno sa kanyang buhay. Si Mrs. Almeda, nandito siya. Ang pagdating ni Mrs. Almeda ay parang isang masamang panaginip na biglang nagkatotoo. Para kay Liwayway, ang babaeng iyon ay hindi lang isang tao. Ito ay ang personifikasyon ng lahat ng kanyang takot, ng lahat ng kasinungalingang pilit niyang tinatakbuhan. Nakatayo lang siya sa gitna ng hardin, tila isang estatwang hindi makagalaw. Habang pinapanood niya sina Beatrice at Mrs. Almeda na naglalakad palapit sa malaking pinto ng mansyon, nagtatawanan na parang matagal nang magkakilala. Ang bawat halakhak ni Beatrice ay parang isang insulto, isang deklarasyon ng tagumpay. "Liwayway, iakyat mo na muna ang mga bata sa nursery." Utos ni Beatrice nang mapansin siya. Ang boses ay puno ng awtoridad na tila siya na ang bagong reyna ng hasyenda. "May mahalaga kaming bisita." Walang nagawa si Liwayway kundi ang sumunod. Habang akay-akay niya sinasinag at ulan paakyat sa hagdan, naramdaman niya ang mga mata ni Mrs. Almeda na nakatitig sa kanyang likuran. Isang tinging mapanghusga, puno ng pagkasuklam. Sa loob ng nursery, sinubukan niyang pakalmahin ang sarili. "Hindi kanya pwedeng saktan dito," sabi niya sa sarili. "Ligtas ka dito." Ngunit alam niyang nagsisinungaling siya. Ang laso na dinala ni Mrs. Almeda ay hindi kailangan ng dahas. Ang sandata nito ay mga salita. Ilang sandali pa, isang katulong ang kumatok at sinabing pinapatawag siya ni Sir Amihan sa sala. Bumilis ang tibok ng puso ni Liwayway. Si Amihan. Ano ang kinalaman niya dito? Dahan-dahan siyang bumaba. Sa bawat hakbang, pakiramdam niya ay naglalakad siya patungo sa kanyang sariling bitayan. Pagdating niya sa sala, naabutan niya ang isang eksenang perpektong inihanda. Si Beatrice at Mrs. Almeda ay komportableng nakaupo sa mamahaling sofa, tila mga hukom na naghihintay sa akusado. Si Amihan naman ay nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanila, ngunit ramdam ni Liwayway ang tensyon sa tindig nito. "Amihan, darling,
Simula ni Beatrice nang makita si Liwayway, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. I would like you to meet a dear old friend of our family from the province, Mrs. Almeida. It seems she and Liwayway have a history. Dahan-dahang humarap si Amihan. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara, ngunit ang kanyang mga mata ay matamang nakatitig kay Liwayway, naghihintay. Ang distansya sa pagitan nila, na nilikha ng insidente sa kwarto ni Clara, ay tila lalong lumawak. Oh my goodness! Kunwari gulat na sabi ni Mrs. Almeida, sabay takip sa kanyang bibig. Liwayway Rosario? Ikaw nga! Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba? Well, akala ko pagkatapos ng nangyari, hindi ka na magpapakita pa sa disenteng lipunan. Bumaling si Mrs. Almeida kay Amihan. I'm so sorry, Mr. Del Fuego. Hindi ko sinasadyang magdala ng iskandalo sa pamamahay ninyo. It's just that, nagulat lang talaga ako na ang babaeng halos sumira sa pamilya ko ay nagtatrabaho ngayon sa inyo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Amihan, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Doon na nagsimula ang paghuhukom. Ikinuwento ni Mrs. Almeida ang isang bersyon ng nakaraan na perpektong binaluktot para sirain si Liwayway. Ikinuwento niya kung paano ang isang ambisyosang probinsyana ay ginamit ang kanyang ganda at kunwari inosenteng kilos para akitin ang kanyang asawa. Nagdagdag siya ng mga detalye, mga lihim na sulat na hindi kailanman umiral, mga ninakaw na halik sa dilim. Ipininta niya si Liwayway bilang isang mga agaw, isang ahas na nag-aabang ng pagkakataon para umangat sa buhay sa pamamagitan ng paninira sa iba. Pinilit kong patawarin ang asawa ko. Dramatikong sabi ni Mrs. Almeida. May namumuong peking luha sa kanyang mga mata. Lalaki lang siya, marupok, pero ang babaeng ito, plinano niya ang lahat. Hindi po totoo yan. Mahinang tanggi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay nanginginig. Para siyang nalulunod at walang makapitan. Siya po, ang asawa niyo po ang ano? Hamon ni Mrs. Almeida. Ang nanligaw sa'yo? Ang nangako sa'yo ng kung ano-ano. Yan ang palaging sinasabi ng mga babaeng tulad mo. Biktima. Palagi kayong biktima. Tumingin si Liwayway kay Amihan. Naghahanap ng kahit katiting na suporta, ng kahit katiting na pagdududa sa mga mata nito para sa mga akusasyon ni Mrs. Almeida. Ngunit ang nakita niya ay isang pader. Isang pader na mas mataas at mas matibay kaysa dati. Para kay Amihan, lahat ng ito ay nagkokonekta na. Ang pagpasok ni Liwayway sa kwarto ni Clara. Ang paghawak nito sa journal. Ito na ba yon? Ito na ba ang madilim na sikreto na sinasabi ni Beatrice? Isang babaeng sanay manira ng pamilya. Isang babaeng sanay pumasok sa buhay ng iba para sa sariling kapakanan. Ang tiwalang minsan niyang naramdaman para kay Liwayway ay ganap ng naging abo. Sir? Nagsusumamong sabi ni Liwayway, ang mga luha ay malaya ng tumutulo. Manila po kayo. Hindi po yan ang totoong nangyari. Binastos po ako ng asawa niya, kaya po ako umalis sa dati kong trabaho. Pinagtanggol ko lang po ang sarili ko. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang bigat laban sa makapangyarihang presensya at dramatikong pag-arte ni Mrs. Almeida. Sino siya para paniwalaan? Isang hamak na katulong laban sa isang mayaman at respetadong ginang? Tumayo si Amihan mula sa kanyang pagkakasandal sa bintana. Naglakad siya, hindi pa palapit kay Liwayway, kundi papalayo. Isang kilos na nagsasabing, tapos na ang lahat. Tumingin siya sa kanya, hindi nagalit, hindi na nasasaktan. Ang nakita ni Liwayway sa mga mata nito ay isang bagay na mas masakit pa, pagkadismaya at pagkasuklam. Tama na, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon, walang bahid ng init na minsan nang nagparamdam sa kanya ng pag-asa.
Humarap siya kay Liwayway. Ang bawat salita ay parang isang hatol ng kamatayan. Ligpitin mo na ang mga gamit mo. Utos niya. Gusto kong umalis ka na sa bahay ko. Ngayon din. Ang mga salita ni Amihan ay isang sentensya. Isang hatol na walang puwang para sa apela. Tapos na. Umakyat si Liwayway sa kanyang maliit na silid na tila isang kaluluwang nawalan ng katawan. Ang kanyang mga kilos ay mabagal, mekanikal. Binuksan niya ang kanyang aparador at inilabas ang kanyang luma, ngunit matibay na bag. Ang bawat damit na kanyang tiniklop ay tila may bigat ng 1,000 alaala. POV, Liwayway. Ang bestidang suot niya nung una siyang dumating. Ang blusang suot niya noong una siyang nangginitian ni Amihan. Ang bawat isa ay isang kabanata sa isang kwentong akala niya ay magkakaroon ng masayang wakas. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Bumabagsak sa mga damit na kanyang inaayos. Hindi ito isang hagulgol na puno ng galit, kundi isang tahimik na pag-iyak ng isang pusong ganap na nawasak. Napahinto siya nang makita niya ang libro sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang libro ng mga tula na bigay ni Amihan. Hinaplos niya ang pabalat nito. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ito ang ebidensya na minsan, sa isang saglit, may nakakita sa kanya, may nagpahalaga. Ngunit ngayon, ito ay isa na lamang paalala ng isang bagay na hindi para sa kanya. Hindi niya ito kayang dalhin. Masyadong masakit. Maingat niyang inilapag ito pabalik sa mesa, sa mismong gitna, kung saan tiyak na makikita ito, isang tahimik na pamamaalam. POV, Amihan. Mula sa bintana ng kanyang malamig na opisina, pinanood ni Amihan ang bawat galaw sa ibaba. Nakita niya ang paglabas ng gwardya para tulungan si Liwayway sa kanyang bag. Isang maliit na bag lang. Ganoon lang pala kabilis burahin ang isang tao sa buhay niya. Tama lang ito. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili. Nilinlang niya ako. Pinrotektahan ko lang ang pamilya ko. Ang mga salita ay umuulit sa kanyang isip. Isang mantra na pilit niyang pinanghahawakan. Ngunit sa bawat pag-uulit, tila lalong humihina ang kanyang paniniwala. Bakit pakiramdam niya ay may isang malaking piraso ng kanyang pagkatao ang unti-unting tinatanggal? Bakit masakit panoorin ang anino nito habang dahan-dahang naglalakad palayo? POV, Liwayway. Bago siya tuluyang lumabas ng pinto, may isang lugar pa siyang kailangang puntahan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng nursery. Ang ilaw mula sa pasilyo ay nagbigay ng sapat na liwanag para makita ang 2 anghel na mahimbing na natutulog sa kanilang mga duyan. Sina Sinag at Ulan. Lumapit siya, ang bawat hakbang ay mabigat. Inayos niya ang kumot ni Sinag, hinaplos ang malambot nitong buhok. Pagkatapos ay lumapit siya kay Ulan at marahang hinalikan ito sa noo. Ang mainit na balat nito ay tila nagbigay ng kaunting init sa nanlalamig niyang puso. Paalam ang mga mahal ko, bulong niya. Ang kanyang boses ay basag. Huwag na huwag ninyong kakalimutan na may isang wayway na nagmahal sa inyo ng sobra-sobra. Isang huling luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Tumama sa kumot ni Ulan. Mabilis niya itong pinunasan. Tumalikod na siya bago pa siya tuluyang panghinaan ng loob. Hindi na niya kayang manatili pa. POV, Amihan. Nakita niya si Liwayway na lumabas mula sa pangunahing pinto. Nakita niya itong huminto sandali, tumingala sa malaking bahay na para bang nagpapaalam. Pagkatapos, nagpatuloy na ito sa paglalakad. Isang maliit at malungkot na figura sa gitna ng malawak na driveway. Isang taxi ang naghihintay sa labas ng gate. Pumasok ito. Ang pinto ay nagsara. Ang gate ng Hacienda Silahis ay dahan-dahang nagsara rin. Ang tunog ng bakal na nagkikiskisan ay tila isang tunog ng katapusan. Nakahinga ng malalim si Amihan. Tapos na.
Sabi niya sa sarili, ngayon, babalik na sa normal ang lahat. Babalik na ang kaayusan, ang katahimikan. Ngunit hindi katahimikan ang kanyang narinig. Sa sandaling sumarado ang gate, sa sandaling nawala sa paningin ang taxi, isang iyak ang biglang pumunit sa katahimikan ng gabi. Hindi ito isang ordinaryong iyak. Ito ay isang sigaw. Isang sigaw na puno ng paghahanap, ng pagkawala. At hindi lang ito nagmula sa isa, kundi sa dalawa. Sabay, ang magkapatid na Sinag at Ulan. Ang kanilang iyak ay mas malakas, mas desperado, at mas masakit kaysa sa dati. Tila alam ng dalawang sanggol na ang kanilang liwanag, ang kanilang uyayi, ay tuluyan ng umalis. Ang kanilang iyak ay hindi na iyak ng simpleng pagkagutom o antok. Ito ay isang iyak ng isang pusong nangungulila. Ang tunog ay umakyat mula sa nursery, dumaan sa mga pasilyo at pumasok sa opisina ni Amihan na parang isang matulis na punyal. Tumama ito sa kanyang dibdib. Pinupunit ang lahat ng kasinungalingang sinabi niya sa sarili. Napasandal siya sa kanyang mesa. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang iyak ay hindi humihinto. Ito ay isang akusasyon. Isang sentensya na siya mismo ang humatol sa sarili. Napahawak siya sa kanyang ulo. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakasabunot sa kanyang buhok na para bang sinusubukang pigilan ang nakabibinging tunog sa labas at ang mas malakas na sigaw ng pagsisisi sa loob. Anong ginawa ko? Bulong niya sa sarili. Habang ang iyak ng kanyang kambal na anak ay patuloy na sumisigaw ng pangalan ng babaeng kanyang pinalayas. Diyos ko, ano ang nagawa ko? 2 araw, 48 oras. 48 oras ng walang tigil na iyak. 48 oras ng impyerno. Ang Hacienda Silahis ay bumalik sa dati, ngunit mas malala pa. Ang iyak ni Sinag at Ulan ay hindi na simpleng hagulgol. Ito ay isang sigaw ng paghahanap. Tinatanggihan nila ang bawat bote ng gatas. Itinutulak nila ang kamay ng bawat yayang sinusubukang kumarga sa kanila. Ang tanging hinahanap nila ay ang init, ang amoy, at ang oyayi ng nag-iisang taong nagparamdam sa kanila ng kapayapaan. Si Liwayway. Si Amihan ay hindi na pumapasok sa opisina. Hindi na rin siya halos natutulog. Naglalakad-lakad lang siya sa loob ng mansyon, tila isang multo. Habang ang iyak ng kanyang mga anak ay walang awang humahabol sa kanya sa bawat sulok. Ang bawat iyak ay isang paalala, isang parusa. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na tama ang ginawa niya. Ngunit sa bawat pagtanggi ng kanyang mga anak, sa mamahaling gatas, sa bawat pagtulak nila sa mga bagong yaya, ang kanyang paniniwala ay unti-unting gumuho. Ang mga salita ni Mrs. Almeda na noong unay tila isang katotohanang hindi matitinag ay nagsisimula nang magtunog kasinungalingan sa kanyang tainga. Sa 3 araw, hindi na niya kaya. Walang maisip na ibang pupuntahan, walang ibang taong mahihinga ng tulong. Nagmaneho si Amihan patungo sa bahay ng kanyang biyenan, ang ina ni Clara, si Lola Matilda, isang babaeng puno ng hinahon at karunungan. Isang babaeng matagal na niyang iniiwasan dahil ang presensya nito ay isang buhay na paalala ng kanyang pagkukulang kay Clara. Naabutan niya itong nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Nang makita siya ni Lola Matilda, walang bakas ng gulat sa mukha nito. Tila inaasahan na nito ang kanyang pagdating. Alam kong darating ka, mahinahong sabi ng matanda habang ipinapatong ang pandilig. Halika, pumasok ka. Mukhang kailangan mo ng kape. Sa loob ng simpleng bahay ng matanda, sa gitna ng amoy ng kape at lumang libro, gumuho si Amihan. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Clara, hinayaan niyang makita ng iba ang kanyang kahinaan. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagdating ni Liwayway, ang himala ng oyayay, ang unti-unting pagbabalik ng liwanag sa kanyang tahanan, at ang biglaang pagguho ng lahat dahil sa pagdating ni Mrs. Almeda.
Tahimik lang na nakinig si Lola Matilda. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa, hindi para kay Amihan, kundi para sa lahat ng nasasaktan. Nang matapos si Amihan, hindi nagsalita ang matanda. Tumayo ito at pumasok sa kanyang silid. Pagbalik nito, may dala itong isang luma at medyo naninilaw ng kahon. Mula sa loob, kinuha nito ang isang sobre. Bago pumanaw si Clara, panimula ni Lola Matilda, ang boses ay nanginginig sa pagsugpo sa mga luha. Nag-iwan siya ng isang huling sulat para sa akin. Hindi ko ito ipinakita sa iyo noon dahil alam kong hindi ka pa handa. Pero mukhang ngayon na ang tamang panahon. Inabot nito ang sulat kay Amihan. Nanginginig ang mga kamay ni Amihan habang tinatanggap ito. Ang sulat kamay ni Clara. Ang sulat kamay na matagal na niyang hindi nakikita. Binuksan niya ito at nagsimulang magbasa. Ang bawat salita ay isang punyal na direktang tumusok sa kanyang puso. Isinulat ni Clara ang lahat ng kanyang kalungkutan, ang kanyang pakiramdam na mag-isa. At isinulat din na niya ang kanyang plano, ang kanyang huling pag-asa. Mamay-easy ang babae dito sa probinsya. Hindi ko alam kung bakit, pero sa tuwing nakikita ko siya, gumagaan ang pakiramdam ko. Minsan, nakita ko siyang ipagtanggol ang pangalan ko sa palengke nang may narinig siyang masamang tsismis tungkol sa akin, kahit hindi niya ako kilala. Minsan, nakita ko siyang pinigilan ng asawa ni Mrs. Almeda. Alam mo na ang bastos na si Mr. Almeda nang subukan nitong hawakan ang braso niya. Matapang siya mabuti ang puso niya. Pakiramdam ko, siya lang ang makakapagligtas sa mga anak ko mula sa dilim na paparating sa akin. At sa dulo ng sulat, nakasulat ang pangalan, Liwayway Rosario. Nabitiwan ni Amihan ang sulat, tila nawalan ng hangin ang kanyang mga baga. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pagdating ni Liwayway ay hindi aksidente. Ang pagtatanggol niya sa sarili laban kay Mr. Almeda ang naging dahilan ng pag-imbento ng kwento ni Mrs. Almeda. Ang pagpasok niya sa kwarto ni Clara ay hindi paglapastangan, kundi isang pagtupad sa isang hindi sinasadyang tadhana. At si Beatrice, na kaibigan daw ng pamilya Almeda. Si Beatrice na nagtanim ng pagdududa sa kanyang isipan mula pa sa unang araw. Isang matinding galit. Isang galit na mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya para kay Liwayway, ang biglang bumuhos sa kanyang katauhan. Galit sa sarili dahil sa kanyang katangahan. Galit kay Beatrice para sa kanyang kasamaan. Salamat po. Iyon lang ang nasabi niya kay Lola Matilda bago siya nagmamadaling tumayo. Amihan, tawag ng matanda. Ang pagpapatawad ay hindi lang para sa taong nagkasala sa'yo. Ito rin ay para sa sarili mo. Patawarin mo ang sarili mo at hanapin mo siya. Hindi na lumingon si Amihan. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang kailangang gawin. Ang pagbalik niya sa Hacienda Silahis ay parang isang bagyo. Hindi niya pinansin ang mga yaya. Hindi niya pinansin ang umiiyak na kambal. Dumiretso siya sa sala kung saan, sa perpektong tiyempo, naabutan niya si Beatrice na nagkakape na parang reyna ng mansyon. Umalis ka na, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit nakakakilabot. Nagulat si Beatrice. What are you talking about, darling? Huwag mo akong tawaging darling, mariing sabi ni Amihan. Inilapag niya sa mesa ang sulat ni Clara. Alam ko na ang lahat. Ang kasinungalingan mo, ang pakikipagsabwatan mo kay Mrs. Almeda, ang lahat ng paninira mo kay Liwayway. Namutla si Beatrice. Sinubukan niyang magdahilan, ngunit pinutol siya ni Amihan. Alam mo kung ano ang pinakamasakit, Beatrice? Sabi ni Amihan, lumalapit dito. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ginamit mo ang alaala ng sarili mong kapatid
para sa sarili mong makasariling interes. Ang babaeng pinalayas ko, siya ang huling kahilingan ng kapatid mo at sinira mo siya. Umalis ka sa bahay ko. Sigaw niya sa wakas ay bumigay na ang kanyang kontrol. At wag na huwag ka nang magpapakita pa sa akin o sa mga anak ko. Ever. Nanginginig na tumayo si Beatrice at umalis ng walang imik. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo. Pagkaalis nito, humarap si Amihan sa kanyang mga kasambahay. Alamin ninyo kung saan umuwi si Liwayway Rosario, utos niya. Gawin ninyo ang lahat. Kailangan kong malaman kung nasaan siya. Ngayon na. Pagkatapos, tumakbo siya palabas ng bahay. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Hindi na siya maghihintay. Pumasok siya sa sasakyan at pinaandar ito ng walang patutunguhan. Ang tanging alam lang niya ay kailangan niyang umalis. Kailangan niyang hanapin si Liwayway. Kailangan niyang inama ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay, ang probinsya ng Payapa. Isang pangalang puno ng kabalintunaan para kay Liwayway. Dahil sa loob ng halos isang linggo, mula nang bumalik siya, walang kapayapaan sa kanyang puso. Ang bawat sulok ng kanilang maliit na bahay, ang bawat pamilyar na tanawin sa kanilang baryo, ay tila isang paalala ng isang mundong mas masakit iwanan kaysa sa inaakala niya. POV, Liwayway. Sinubukan niyang ibalik ang sarili sa dati. Tumulong siya sa kanyang ina sa mga gawaing bahay. Nakipagkwentuhan siya sa kanyang mga kapatid, ngunit ang kanyang katawan lang ang naroon. Ang kanyang isip, ang kanyang puso, ay naiwan sa isang malaking mansyon, sa isang nursery kung saan natutulog ang dalawang anghel na ninakaw ang kanyang pagmamahal. Gabi-gabi, kapag mag-isa na lang siya sa kanyang kwarto, niyayakap niya ang kanyang unan at pilit na kinakalimutan ang yakni ni Sinag at Ulan. Ngunit sa halip ang oyayi na dati niyang kinakanta para sa kanila ang bumabalik. Isang himig na ngayon ay puno na ng lungkot. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa kanilang bakuran, isang sasakyan ang huminto sa kanilang tapat. Hindi ito isang ordinaryong sasakyan. Isang itim, makintab, at mamahaling kotse. Ang uri ng sasakyan na hinding-hindi mo makikita sa kanilang simpleng baryo. Kinabahan si Liwayway. Baka mga tauhan ni Mrs. Almeda. Baka naparito sila para muli siyang guluhin. Ngunit ang taong bumaba mula sa driver's seat ay ang huling taong inaasahan niyang makita. Si Amihan del Fuego. Ang kanyang mamahaling business suit ay lukot na. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Mayroon siyang mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, tanda ng maraming gabing walang tulog. Ngunit sa kabila ng pagod, may ibang-iba sa kanyang anyo. Wala na ang aroganteng tindig. Wala na ang malamig na maskara. Ang taong nakatayo sa harap niya ngayon ay tila tao lang, marupok. Natigilan si Liwayway. Nabitawan niya ang walis na hawak. POV Amihan. Ilang oras siyang nagmaneho, ilang tao ang kanyang tinanong. At sa wakas, narito na siya. Sa harap ng isang maliit at simpleng bahay na gawa sa kahoy at kawayan. Ang tahanan ni Liwayway. Isang tahanang salungat na salungat sa kanyang mansyon, ngunit sa unang tingin pa lang, alam niyang mas puno ito ng init at pagmamahal. At naroon si Liwayway. Nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Suot ang isang simpleng duster. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Mas payat ito kaysa sa huli niya itong makita. Ngunit sa kabila ng kalungkutan sa mga mata nito, naroon pa rin ang liwanag na una niyang napansin. Naglakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat sa hiya at pagsisisi. Huminto siya ilang talampakan mula sa kinaroroonan nito. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig sa loob ng ilang segundo. Paano niya sisimulan? Paano niya hihingin ang tawad para sa isang kasalanang halos hindi mapapatawad? Liwayway. Sa wakas ay nasabi niya, ang kanyang boses ay paos.
Hindi sumagot si Liwayway. Naghihintay lang ito. Ang kanyang ina at mga kapatid ay sumilip mula sa bintana. Nagtataka sa bisitang dumating. Huminga ng malalim si Amihan. Inihanda niya ang sarili. Oras na para hubarin ang lahat ng kanyang pride. Nandito ako para humingi ng tawad. Panimula niya. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa pagkakatitig kay Liwayway. Walang sapat na salita para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Naging bulag ako, Liwayway. Bingi. Nagpadala ako sa laso ng iba dahil mas madaling maniwala sa kasinungalingan kaysa harapin ang katotohanan. Alam ko na ang lahat. Pagpapatuloy niya. Tungkol sa sulat ni Clara. Tungkol sa plano niya. Tungkol sa ginawa sa iyo ng pamilya Almeda. Nalaman ko ang lahat, pero huli na. Isang luha ang pumatak mula sa mga mata ni Liwayway, ngunit hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng validation. Ang katotohanang matagal niyang kinimkim ay malaya na. Patawarin mo ako, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay nabasag. Patawarin mo ako dahil hindi kita pinaniwalaan, dahil hindi kita ipinagtanggol. Patawarin mo ako dahil sinaktan kita. Ito na ang pinakamahirap na bagay na ginawa niya sa buong buhay niya. Ang pag-amin sa kanyang pagkakamali. Ang pagpapakumbaba. Hindi pa rin sumasagot si Liwayway. Hindi ako naparito para hilingin sa iyong bumalik bilang yaya, sabi ni Amihan. Isang bagong determinasyon ang pumuno sa kanyang boses. Tapos na yon. Hindi ko kailangan ng empleyado, Liwayway. Naglakad siya ng isa pang hakbang palapit. Halos abot kamay na lang niya ito. Ang kailangan ko, ang kailangan nina, Sinag at Ulan, ay ikaw. Hindi nila ako kailangan. Mahinang sagot ni Liwayway, ang unang mga salitang binitiwan niya. Kailangan nila ang ama nila. Umiling si Amihan. Pareho nila tayong kailangan, Liwayway. Tinuruan mo akong maging ama. Tinuruan mo ang mga anak kong ngumiti. Tinuruan mo ang bahay kong maging tahanan. Huwag mo sanang ipagkait sa amin yun. Huwag mong ipagkait sa akin. Ang pagkakataong bumawi sa'yo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pagsusuma mo niya. Hindi para maging amo mo, kundi para maging kahit anong gusto mo. Kaibigan, kapamilya. Bigyan mo ako ng pagkakataong ipakita sa'yo na hindi ako ang lalaking pinalayas ka. Ang buong baryo ay tila natahimik. Ang tanging maririnig ay ang ihip ng hangin at ang tibok ng dalawang pusong nag-uusap. Tumingin si Liwayway sa kanyang pamilya sa bintana. Pagkatapos ay tumingin siyang muli kay Amihan. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Nakita niya ang pagsisisi. Nakita niya ang isang lalaking wasak na sinusubukang buuin muli ang sarili. At sa kabila ng lahat ng sakit, ang puso ni Liwayway, isang pusong likas na mapagpatawad,